Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon, nandito naman ulit tayo sa channel ni News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! No? Ipinagtanggol ang isang miyembro, si Franz Castro, kaya lumaki ulo. Naggawa ng resolusyon para ipagtanggol si Franz Castro. Dito na po, nabiyak na. Dito na po, yung lamat na. Actually, saan ba nagsimula yan? Confidential fund. Pinasama nila ang confidential fund, pinasama nila ang Vice President Sara Duterte. Iyan po ang Tatak Martin. Sino po pinuno ng HOR? Si Martin Romualdez. Kinwestiyon lang ni Franz Castro, tinanggalan ng confidential fund si Sara Duterte. Ngayon, natutuklasan natin. Hearing kahapon. Yung mga katotohanan ng sinasabi ni Sara Duterte. Ano yung sinasabi ni Sara Duterte? Yung Makabayan Black ay may kaugnayan dyan sa mga rebelde. O, isang rebelde, dating rebelde, nagsalita. Si Manuel mismo. Recruiter, ayon kay Senator Bato. Kaya tanggalan natin yan. Kasi sabi ng Makabayan Black, tanggalan natin ang confidential fund ni Sara Duterte. Kasi ang hinahabol niya, yung mga recruiter ng mga senior students para maging rebelde. Pag tinanggal mo yan, siyempre, mahihirapan. Pero magtatrabaho pa rin ang, yan po ang Tatak Martin. Di ba? Nakikita po natin ngayon, napaka-contrast po. Yung isa, trabaho ng trabaho, si VP Sara, tinatanggalan ng pondo, pinasasama. Hanggang ngayon, wala na patunayan na paglabag si Sara Duterte. Anong gusto pa ang palabasin? Patunayan niya na wala siya nilalabag. Yan po ang Tatak Martin. Ikaw na inaakusahan, ikaw pa magpapatunay na wala kang kasalanan. Diyan po nagsimula yan, sa confidential fund. Nung bumuelta yung mga Duterte, titindig ako, tatayo ako. Willing silang ipagtanggol. Ang pinakamakapangyarihan ngayon, ang mga congressman. Yan po, real talk po. Tatak ni Martin. Nagsabi kayo, 1.8, tinatanong ng SMNI, 1.8 ba ang ginastos ni Martin? Agad-agad, meron na kagad investigasyon. Yan ang Tatak Martin. Huwag na huwag kayong kakantiin ng House of Representatives. Iimbestigahan kagad kayo. Mas mabilis pa kay Tulfo. Okay na ba? Bakit po iniimbestigahan yung SMNI? Ha? Huwag po natin kakalimutan, malapit na malapit po. Diyan po lumalabas si Pangulong Duterte sa SMNI. One shot, investigasyon, tatanggalan para sa prangkisa agad. No? Nagtatanong lang pala si Ka Eric. Sabi ni Ka Eric, nagtatanong lang ako. Pero natatak na yan sa mga yung tanong ni Ka Eric, na totoo ba na 1.8 billion ang travel? Natatak na yan sa mga Pilipino eh. Totoo kaya yan? O, kita mo naman, 1.8 billion ang pinag-uusapan. Nasingit pa rin ni Jaime. Di ba, papaalala ko lang sa iyo, Jaime Maria. Hindi ba kinasuhan na yan? Yung 125 na yan? Oh, may kaso na yan. Sinabi na ba ng korte? Sa korte na yan. Ako naman, no? Niloloko mo kami. Ang cute-cute mo naman. Hindi na po ubra yung ganyan. Tatak yan. Tatak ni Martin yan. Tatak ng kapalpakan. Tignan po ninyo, lahat po ng dumaan, lahat ng minadali. Ano pa po yung dumaan dyan na minadali? Sa House of Representatives, Maharlika Fund. Oh, dumaan na, batas na. Oh, bakit ni-review pa rin ang Maharlika Fund? Bakit kaya hindi pa rin napatupad yung Maharlika Fund? Dumaan na sa kanila yan. Tatak Martin yan. Lahat po na nagaganap ngayon, nakaguluhan sa atin. Pinag-uusapan po, panay. Mga kaguluhan to mga kaibigan. Nangyayari sa Pilipinas. Tatak Martin daw, sabi ni Kuya Badong. Paano pababagsakin? Paano pababagsakin ang Duterte? Wala po ba tayong ibang problema mga kapatid? Magpapasko po. Ang tanong ko lang mga congressman, wala kayong nakikitang problema natin? Yung mga may silbi namang senador, nag-aabang lang po sa Congress. Inaabangan lang po, ano bang topic na sa House of Representatives? Baka nahuhuli ako. Sabi ni Rizon Tiberos, aba, sisikat na naman si Martin ito.
Meron silang investigasyon sa ICC, meron silang resolution sa ICC. Hindi ako papadaig o sunod-sunuran. Sunod-sunuran lang po. Dineklara po ni Martin yan. Yan po ang tatak Martin. Inunahan niya yung Senado. Susunod sa amin yung Senado, sabi ni Martin sa isang interview niya. Pag tinanggalan namin ng confidential fund si Sara Duterte, susunod ang Senado. Sumunod po ba? Opo, sumunod po. Tatak Martin. Susunod lahat dapat. Pero ano yung sinusunod natin? Lahat. Puta, sinabi lang nila na merong ICC resolution. Buong-buo na, hindi tayo makikipagtulungan. Ang dami pong pronouncement. Maghanap lang po kayo. Ang daming pronouncement ni Pangulong Marcos. Pero dahil po, nagsalita ang pinakamakapangyarihang House of Representatives. Aba, pag-aaralan na natin yan. Tatak Martin, medyo ano tayo, kahit ako presidente. Teka muna. Pag-aralan muna natin. Mahirap na. Bakit kaya? Ano kaya meron si Martin? Lahat napapasunod niya. Senado, pati mga dilawan at kakamping, sumusunod na kay Martin. Antindi. Power, power. Hindi na. Walang Tatak Marcos. Tatak Martin ngayon. Hindi po Tatak Marcos. Wala po yan. Nagsabi ba si Pangulong Marcos na papasukin yung ICC? Hindi. Pero anong pinag-usapan natin? Yung sinasabi sa House of Representatives. Basta tungkol sa Duterte, yan ba, House of Representatives, pasok ng ICC. Sino po ba punteriya ng ICC? May iba pa po bang tao? Wala na. Duterte. Sino po ba ang confidential fund? May iba pa po bang taong involved dyan? Si Sara Duterte lang. Duterte lang po nakapokus ngayon. Yan po ang kaawa-awang kalagayan ng Pilipinas. Wala tayong ibang problema. Wala tayong ibang problema sa Pilipinas na dapat pagtuunan ng pansin. SMNI, ICC, Confidential Fund. Yan po ang importante dahil lahat yan may kanalaman sa mga Duterte. Di ba? Lahat ng may kanalaman sa Duterte. Yan po ang unahin natin. Bakit? Mataas ba presyo ng bilihin? Wala naman kami nababalitaan. Ha? Ang binabalita ng media lahat. Kasamaan ng Duterte. Masamang tao, demonyo. Kaawa-awang Pilipinas. Pero ramdam ng mga tao yan. Hindi nyo malilin lang ang mga tao. Kahit na anong spin ninyo. No? O yan, ang pinag-uusapan. Paano nyo papapasukin ng ICC? Nagsalita na DOJ, nagsalita na si Minandro, Solgen. Wala pa rin yan, tuloy pa rin. Basta tayo, meron tayong sarili rito sa House of Representatives. Wala tayong, anong Solgen sa atin? Iba ang House of Representatives. Tayong pinakamataas sa lahat ng mas mataas. Mas mataas pa tayo sa Earth. Nararamdaman ng taong bayan yung ginagawa ninyo. Walang pinag-uusapan ngayon paano mapapababa presyo. Wala po yan. Duterte, paano papasok ang ICC, paano tatanggalan ng confidential fund, paano tatanggalin yung SMNI, paano lahat, tungkol sa lahat ng Duterte. Yan po. Mataas pa sa Earth. Hindi na lang po mga pinakamataas dito. Wala na kaming pakialam, dehin bukiki kayo pagtatanggol namin ng mga Duterte. Kung December 4, matutuloy po yung December 4, magkita-kita po tayo sa Earth. Pakita po natin na may sumusuporta sa mga Duterte. Ano ba yung December 4? Hindi ko alam kung ano mangyayari sa December 4 eh. Hindi po, no? Ayan. Panay palpak naman. Tatak ng kapalpakan, tatak ng kaipalan. Yan po yan po ang kumukulob po sa Pilipinas ngayon. Sila po ang nakakapanghari ngayon. Hindi ko nga alam kung ano meron sa December po, saan pupunta eh. Saan ba? Sino ba nananawagan? Wala naman kasing mga announcement eh. Mga kaibigan, update si Kuya Badong eh, no? Grabe po. Gravity. Ang daming problema ng Pilipinas na wala po lahat. 'Di ba? Tignan po ninyo, pero maganda rin po eh. 'Di ba? Nung panahon po ni Pangulong Duterte, ang ganda po ng ekonomiya natin. Tuloy-tuloy po yung build. Ang dami pong proyekto. Ngayon halos wala kayong mabalitaan na proyekto, panay pangako, no? Lang ngayon po wala na po yung mga inaasahan nating proyekto, hindi natutuloy, no? Pero wala po 'yan. Bakit po? May bumabanat po bang media ngayon? Tama yung sinasabi ni Pangulong Duterte.
Wala pong bumabanat ngayon. Wala pong oposisyon ngayon. Yung dati pong original na oposisyon na naghanap ng kung ano-ano, naghanap ng mga tax, naghanap ng mga katarungan, naghanap ng naninigaw na nadaya kami. Wala na po ngayon. Tahimik na. Si Jover Laure, bumalik na raw yung gobyerno na mapagkakatiwalaan. Planchado na raw yung damit ng Pangulo. Yun lang ang sukatan niya eh. No? Pag planchado na damit, maayos na ang lipunan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. G, peace out.